Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to my channel. And guys, we are back here sa NAIA Terminal 3 for another travel vlog, of course. But bago ko sabihin kung saan tayo pupunta guys, for this video, aalamin natin kung ano nga ba yung mga changes na meron dito sa NAIA Terminal 3 this October 2024. For sure naman guys, kung mahilig kayo mag-travel, you've heard na this whole terminal or whole airport guys ay handled na ng San Miguel Corporation, and there's a lot of changes going on kasi nga gusto nilang ma-improve and gusto nilang baguhin mismo yung airport. So ngayon, aalamin natin kung ano-ano nga ba yung mga na-implement so far dito sa NAIA. So guys, let's start with the parking. Kung napanood nyo yung ating Getting Around the Airport, sinabi ko doon na yung parking rate dito kapag nagbabala kayong mag-iwan ng sasakyan dito sa may multi-level, outside the terminal at saka sa harap, ang parking rate niya guys before ay 300 pesos per 24 hours. But this time guys, umakyat siya ng almost 300%. So from 300 pesos guys, naging 1,200 na siya per overnight stay. So yon, kasi I think ang naiisip ni SMC kasi guys, maraming nagpa-park dito na hindi naman talaga maghahatid o sundo, at marami rin nagpa-park na mga hindi empleyado ng NAIA, kumbaga empleyado ng ibang establishments, tapos dito yung ginagawa nilang parking kasi nga mura. So far guys, maraming lumalabas na mga picture ng mga parking area dito sa NAIA, and so far nakakatuwa kasi wala masyadong nagpa-park. So makikita mo talagang empty spaces yung mga parking lot dito. So ibig sabihin, tama nga yung naging decision nila na taasan para malaman nga nila na yung mga gagamit na talaga is yung mga legit na either empleyado o kaya naman yung mga maghahatid sundo. So yun yung isa sa mga changes na meron dito sa NAIA Terminal 3. By the way, kung medyo na-shock kayo sa presyo at dati kayong nagdadala ng sasakyan talaga ng ilang araw, iniiwan nyo dito, might as well guys, I would suggest na mag-grab na lang kayo, mag-grab car kayo, or magpahatid talaga kayo sundo sa mga kakilala ninyo, or mag-taxi kayo. Marami namang options papunta dito sa NAIA Terminal 3. And actually guys, kung wala naman kayong check-in luggage, tapos naka hand carry lang kayo, like backpack, pwede nga kayo maghabal-habal papunta dito, mag-angkas, mag-joyride, or mag-move it. Pero ang mas comfortable way and easy way to get here is mag-grab para legit at saka hindi kayo madadaya, lalo na pag sa taxi, di ba? Maraming taxi scams here sa airport. Right from the Grab guys, may options din naman kayong dumaan sa Skyway. Basta make sure na aware kayo na iba pa yung toll fee na babayaran nyo. That's actually on top of the Grab fare na nandun sa app. Okay? So katulad ko, from all the way from Quezon City, na Grab car tayo, ang Grab rate or booking ko ay umabot ng mga 700 pesos. Tapos since pinadaan ko yung Grab sa Skyway, parang additional na 299 pesos. Well, easiest way and convenient, tapos comfortable ka pa, syempre, di ba? So another options guys, if ever naman talaga wala kayong choice kundi magdala ng sasakyan, meron pa rin naman Park and Fly na almost siguro mga 15 minutes away from here sa NAIA Terminal. Ang maganda naman sa Park and Fly, meron na kayong shuttle going pabalik ng Park and Fly. Tapos yun nga lang, kailangan nyo ng online reservation ata or booking before kayo makapag-park, kasi syempre nagkakaubusan. So yun, lalagay ko na lang ulit dito guys yung rate na makikita ko online, kung magkano yung rate, kung nagbago ba or same pa rin ng pinakita ko sa inyo last time. And then aside from doon, may mga nakikita ko sa mga online groups na sinasuggest nila na mag-PITX kayo, which is para siyang terminal din, mga bus na pwede kayong mag-park doon guys. Yun nga lang, kailangan nyo pang mag-book ng Grab or mag-taxi from PITX going here. Ang hassle lang kasi siguro mga 20 minutes to 30 minutes yung biyahe nyo pa, pero for sure mas mura siya compare sa Park and Fly. Okay, so again, ilalagay ko na lang yung details ng parking rates dito sa video natin kapag may nakita ko details online. By the way guys, ang flight natin is madaling araw, and in fairness, wala na masyadong sasakyan na nag-i-stay dito. Pakita ko sa inyo. Ayan guys, mukhang naging stricto na sila na dapat sabihin natin mag-ahatid kayo o mag-drop kayo ng pasahero, meron lang kayong 3 minutes guys na mag-stay dito at merong bantay.
Siguro yan din yung mga isa sa mga bagong implementation dito. Ayan, may nag-a-announce guys, may nagbabantay. And may nakita kong karatula na 3 minutes lang. Wait, pakita ko sa inyo. No waiting. So maximum of 3 minutes, unloading only. Tapos ganun pa rin. Pakiusap po lahat po ng sasakyan na tapos na pagbaba ng pasero po, magsakandi na po tayo. Huwag tayo mag-standby sa area po. O diba? Nakakatuwa. And ayan, o, kaya sobrang luwag na siya guys. O. Dati kasi talagang todo stay talaga yung mga sasakyan dito. And nasa tayo gate 5, in between ng gate 5 at saka gate 6. Tapos ayan, dire-diretso, 'di ba? Nakakatuwa. So guys, kung frequent traveler kayo, niyo yan, ma-i-experience yun, tsaka mahalata nyo kung ano yung mga changes talaga. Ang sarap na magbiyahe. Pero alamin pa natin kung ano pa yung mga changes na na-implement dito this October 2024. And ulitin ko lang guys na dito pala kung may mga layovers na mga kailangan nyo mag-book ng hotel. Ayan, maraming hotel dito sa tapat. May Savoy Hotel. Tapos itong hotel na to ulit. Nakakalimutan ko kung anong hotel to. Ayan, meron siyang bridge going to the airport na mismo. Hindi nyo na kailangang tumawid sa ilalim or hindi nyo na kailangang mag-grab going here. Tatawid na lang kayo. Ayan. Ayan, tas may mga may mga security din na nag-iikot. By the way guys, aside from mga things na i-discuss natin, kung ano yung mga changes, gagawa ulit tayo na parang step-by-step guide para sa mga first-time traveler. By the way, kasi itong vlog natin, itong channel natin, I'm treating this like parang para sa mga first time na aalis. Kasi hindi natin alam, baka ngayon lang nila nakita tong channel ko at hindi nila napanood yung mga iba pang vlogs natin. So at least parang every month or every time na lilipad tayo, may share ko sa inyo kami mga bago ba. So ngayon, papasok na tayo. Ang next natin gagawin is magbayad ng travel tax and check natin kung may bago ba. From travel tax hanggang makarating tayo ng boarding gates. Okay? Let's go! And by the way pala, meron tayong special guest for tonight. And wala pa siya dito. Siguro in 5 minutes nandito na siya. And syempre pagdating nyo dito, ito agad ang una nyong i-check. Makikita nyo yung status ng inyong mga flights and also yung counter. So ayun guys, pagpasok natin dito, isa sa mga changes is yung mismong check-in counter ng Cebu Pacific. Dati kasi sa letter E siya. Ngayon guys, nasa letter A na siya. Okay, di ba? May mga changes. Sabi ko nga sa inyo. Ayun guys, kitang-kita ko na ang haba ng ng pila sa immigration, and time check, it's only 7 PM. And ang flight naman natin guys is 12 midnight pa. Actually, after naman ng travel tax, mag-drop tayo ng mga luggage and then immigration na tayo. Tapos ito sa may gate number 5, meron ditong wrapping service guys. Post ko na lang dito yung price list niya. Pero ang small luggage is 180, tapos ang large naman is nasa 300 pesos. Ganun siya kamahal. Kung gusto niyo magpa-wrap so meron tayong hand carry, itong ating small luggage, tapos itong ating medium luggage is pang check-in. Tapos aside from hand carry guys, meron din akong sling bag, body bag. A few moments later. Alright guys, so by the way, hindi ko pala nasabi sa inyo na yung ating entire trip is meron akong makakasama. Ayan, hindi tayo sa solo for a change. And kung naaalala nyo or kung napanood nyo yung ating Taiwan vlog, siya rin yung makakasama natin ngayon. And hanggang ngayon, wala pa rin siyang work. Kasi nasabi ko doon, di ba? Nawalan siya ng work nung Taiwan. And ngayon, wala pa rin siyang work. And let me introduce to you guys, Shane is back. Ayan. Again guys, recap lang tayo. Mga changes na nandito sa NAIA Terminal 3 na na-experience nyo kapag mga frequent travelers kayo. Yung parking is nagtaas, plus yung counter number or yung check-in counter guys ng Cebu Pacific from counter E, nandito na siya sa letter A. So magbabayad muna tayo ng travel tax guys. Si Shane yung pagbabayarin natin para makita natin kung may changes din ba. Okay? So yung mga naman, yung mga counter naman guys ng mga travel tax, pagpasok nyo ng mga gate, mismong bungad siya. Ito, counter mismo. Letter B,
letter C, lahat ng counters yan may counter for travel tax. So hindi nyo kailangan makipagpilahan sa iba. Okay, so magbabayad na tayo and prepare lang kayo ng 1,620 pesos. Ayan guys, dito tayo sa travel tax. And nakita ko na, wala naman changes. 1,620 pa rin ang travel tax. Tapos check natin kung pwedeng credit card or pwedeng debit card. At saka kung may discount ba kapag senior at saka bata. Wala mo masyadong pila. Hindi, sa immigration mahaba. Immigration na mahaba. Eh, kaya kailangan talaga maaga. A few moments later. Okay guys, so tapos na magbayad si Shane ng travel tax. Same pa rin, 1,620. And dito pala guys, nakikita ko kasi sa mga groups na sinasalihan ko sa mga about travel. Nagtatanong sila kung pwede mga debit card or credit card ibayad dito. Which is, tinanong natin, pwede daw. Tapos, ang minor guys, like, ano yun? 8 years old ba? Hindi, I mean, pababa. 12 years old? Ayan, ang 8 years old pababa guys is nasa 810 yung travel tax, pero kapag mga senior wala siyang discount guys. Okay, so pila na tayo sa mga counters natin for bag drop, and then pipila tayo sa napakahabang immigration guys. And by the way kapag may flight kayo guys, mas okay na yung mag online check-in kayo. Ang mga online check-in guys, nag-open siya from 48 hours up to 2 hours before your flight. Mas okay na yon kasi hindi na kayo pipila ng mahaba sa regular line for counters guys. Kasi kapag nakapag-online check-in na kayo, meron kayong separate line which is yung bag drop na lang. So guys, we are done mag bag drop. So ngayon, pipila tayo ng napakahaba sa immigration. And again guys, ang immigration, bago kayo makarating, make sure na nag-fill out na kayo ng e-travel. Nag-register na kayo at least 72 hours before your flight. Actually, you have the options naman na mag-fill out kapag nandito na kayo or kahit nasa pila. Pero para iwas hassle, just do it ahead of time kung may time naman kayo. Tapos punta lang kayo ng etravel.gov.ph para mag-register. Okay, so ito, kita na namin guys na napakahaba ng pila sa immigration. Syempre bawal kumuha ng picture and mag-video. Kita na lang tayo pag nakalagpas and check natin kung makakalagpas si Shane. Okay, bye. 1 hour later. Hello guys, so finally guys. Hello guys, finally guys. Alright guys, so nakalagpas na tayo ng immigration at saka ng security check. Guys, sobrang daming tao. Ang haba ng pila sa immigration. Siguro yung immigration na pila natin umabot ng 1.5 hours. Ang daming lilipad ngayon. Tapos, as usual, i-share ko sa inyo yung immigration experience natin mamaya. Tapos, pagdating naman sa security check, I think aware naman kayo na bawal lang 100 ml liquid and inflammable materials. Hand carry ninyo yung mga gadgets, laptops, ayan. Alright, so actually yun na. After ng security check, you have the options kung maaga pa kayo kumain sa labas. May mga options kayong kumain muna dito. Maraming restaurant dito guys sa baba. Or if you have a free access sa mga airline lounges nasa taas, pwede rin. Tapos after nun, yun na. Pwede na kayong dumiretso sa mga boarding gates niyo and make sure na aware kayo guys kung anong boarding gate niyo. And up to last minute na boarding time niyo, i-check nyo kung anong boarding gate kasi nagpapalit-palit yon. So para lang hindi kayo maligaw. Alright? So ito si Shane. Let's congratulate Shane. Makakalabas ulit siya ng bansa. Partida, walang trabaho. Ayan guys. Ito na yung mga boarding gates. Pwede na kayo dyan tumambay while waiting. Pero ang gagawin kasi natin is mag-airport lounge tayo guys. And this time, itatry natin itong A-lounge, Pugs, at saka itatry din natin ang Marhaba. And magkakaroon tayo ng video guys, comparison ng mga tatlong airline lounges na yan. Siyempre, kasama si Shane,
So yun lang guys, I think that's it for the things, kung ano nga ba yung mga bago, kung ano yung mga changes na meron dito sa Terminal 3 ng NAIA. And check nyo na lang guys, marami kasing may mga pinapalabas naman sila madalas na sa mga groups na sa Facebook na pwede nyo salihan. Updated din naman sila. Ay, hindi ko marinig yung boses ko. Wait lang. Ayan, so make sure din na nakikinig kayo sa mga announcement just in case may mga changes sa mga boarding gates, boarding number, mga ganyan, para hindi kayo maligaw at hindi kayo maiwan ng eroplano. So okay tayo guys, and I think that's really it for that video. So next vlog natin guys is magtitry tayo ng airline lounges. Alright, that's it guys, and kung hindi pa kayo nakasubscribe ng channel ko, subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs natin. Siyempre ngayon, enjoy muna namin kumain. So guys, enjoy life, enjoy every moment, and follow me as we discover the world one step at a time. Bye bye! Doon sa stalker ni Shane, ayan na si Shane ulit. Yung gusto mo makita, ayan.